Good morning everybody. Yung verse natin for today is Psalms 19 verse 7. The law of the Lord is perfect, converting the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. Amen. So ayan na nga, magluluto pala ako ngayon ng ginataang gulay. Ayan po, maagang maaga ay maggagata po tayo ng masustansyang gulay because gulay is life. Yung lahat pala ng mga gulay na ginagamit ko ay kinukuha ko lang sa mga tanim ko na dyan sa aming bakuran. Mas maganda talaga kapag may mga tanim tayong mga gulay sa ating bakuran. Makakatipid talaga tayo, o di ba? Kailangan tayong magmamadali kasi nga meron tayong trabahante na maagang papasok. Kaya nga kung mapapansin nyo ay nagmamadali na ako niyan gawa ng mataas na yung araw na nga. O di ba na hinuhugasan ko na pala yung ating mga gulay dyan. 3 beses ko palang hinugasan yung ating gulay para naman malinis na malinis yung ating kinakain para hindi naman masayang yung mga sustansya ng mga kinakain natin. Bali 10 pesos lang pala nabili ko yung okra dito sa aming kapitbahay na si Auntie Nilda. O diba ang dami-dami ng 10 pesos niya. Sulit na sulit, hindi ka na malulugi dyan. Yung okra lang pala ang nabili ko dyan, gawa nang wala na nga akong tanim na okra. Sa susunod, magtatanim ako ulit para hindi na ako bibili. O yan na nga, tinire-ready ko na yung ating mga gulay para maluto na natin. Ang hirap pala sa buhay ng pagbablog, mag-i-edit ka pa, mapupuyat ka pa, mag-aalaga ka pa ng asawa at anak, at may mga hayop ka pang alalagaan. Naku, Diyos ko po, kaya mo yan self, laban lang. So ayan na nga, sinimulan ko ng magkayod ng nyog gawa ng hindi makukumpleto yung ating ginataang gulay pag hindi tayo gumagamit ng nyog guys, o diba? Lagi ko ang sinasabi sa aking asawa kung anong meron dyan, kakainin natin kasi napakaswerte natin kasi nga may kinakain tayo, yung iba nga dyan walang kinakain nga. At dahil nga ready na yung ating nyog ay maglalagay lang ako ng kaunting tubig dyan at ayan na yung ginagawa ko. Ilalabas natin yung lahat ng katas ng nyog. Ire-ready na natin ito dahil nga magluluto na tayo. At naglalagay na pala ako ng tanglad, sibuyas, bawang at luya dyan, pati na rin yung ating tuyo nilagay ko na. Dahil nga ready na yung ating gata, ilalagay ko na yung ating mga gulay tulad ng okra, talong, kalabasa, pati na rin yung ampalaya at sitaw. Nabili ko pala yung ibang gulay na yan kasi nga may naglalako dito ng mga bata na sari-saring gulay. 20 pesos lang pala iyan. Naglalagay na pala ako ng asin guys dahil nga kumukulo na yung ating ginataang gulay. Bilis lang naman lumalambot yung mga gulay kaya ilalagay na natin yung mga dahon tulad ng alugbate, malunggay at saluyot. At dahil paluto na yung ating gulay ay nilalagay ko na rin yung ating kakang gata or unang gata. Fast forward nga pala, nandito nga kami ngayon sa Dumulok at hindi na ako nakapag-video sa aming pagbabiyahe gawa ng nalimutan ko nga palang mag-video. Karating lang namin ay nakikipaglaro na kaagad yung aking anak gawa nang wala nga siyang kalaro doon sa aming inistayan na bahay ngayon. Masaya yung anak ko kapag may kalaro siya, iba talaga yung may kalaro talaga. Sabi ko nga pala ito sa unang video ko na dito pala kami nakatira noon at dito kami nagre-rent. Yung mga bata na yan ay kapitbahay namin noon. Bang iba talaga yung saya ng mga bata kapag may mga kalaro. Mas maganda talaga yung mga bata ay may mga kalaro talaga. Dito kasi sa dati namin nire-rent na bahay ay marami talagang mga bata dito gawa ng marami nga yung mga bahay dito guys. Doon sa tinitirhan namin ngayon ay wala talaga gaanong mga bata kasi nga iilan lang yung mga bahay doon. At dahil nga tapos na yung mister ko sa kanyang trabaho ay mag-haircut na siya gawa ng mahaba na nga yung buhok niya. Gustong magpa-haircut dyan, yung location pala ng barbershop na ito ay nasa harap lang ng planta ng RPBH guys. At kilala din ng aking asawa ang barbero dito. Yung anak ko pala habang nag-haircut yung asawa ko ay yan naman yung ginagawa niya. O diba, tinitingnan ko yung asawa ko kasi hindi nga marunong umingiti guys. Napaka-seryoso, parang pasa ng mundo.
Punta na rin pala kami dito sa bahay ng ate ng asawa ko at may mga borders na gumagawa ng nilupak na saging. Kaya nga ito, nilulupak ko yung saging, nagpe-presenta ako. Gawa ng ngayon lang ulit ako nakapaglupak ng saging o unsa ba na. O yun sa'y tawag ana sa Tagalog, ambot, kamo na'y bahala. So ayun na nga, dahil napagod yung kamanang nyo ay binalik ko na sa kaising ang paglulupak ng saging. Gawa ng ang bigat pala ng kahoy na yan, nangangawit na yung kamay ko. At dahil nga namimiss ko yung paglulupak ng saging ay ako na naman ulit. At dahil nga namimiss ko talaga ito, matagal na rin kasi akong hindi nakapaglupak ng saging guys. Simula lang namatay yung lola ko. Alam nyo ba guys, ginagawa din namin itong recess noon kasi nga hindi uso yung pera-pera sa amin noon. Alala ko tuloy yung fubong ko na lola namin na mahilig talagang gumawa ng ganitong pagkain. O yan, ready na pala yung ating nilupak na saging at sinimulan na namin kumain guys. Ayan pala si Ate Rebecca, si Maricel, si Sing, yung anak nila at saka yung anak ni Ate Wa. Natatawa si Ate Rebecca kasi nga binibidyohan ko ang aming pagkain ng linupak na saging. Habang masaya kaming kumakain ng nilupak na saging ay nagkikwentuhan kami sa mga bagay-bagay. Si Ate Rebecca pala ay nagtatrabaho din dito sa planta sa pork tree ng Dumulok. Medyo matagal-tagal na rin akong hindi nakakain ng nilupak na saging. Alam nyo, nilalagyan lang yan ng niyog at asukal. Swerte pala yung pagpunta namin dito guys kasi nakatikim ulit ako ng nilupak na saging. Namimiss ko talaga ito, promise. Medyo may kalayuan din kasi ito sa amin kaya minsan lang kami nakakagala dito guys. Nakauwi na pala kami ng bahay at habang nagpapahinga ako ay nililista ko na yung mga expenses namin ngayong araw at saka sweldo din ng asawa ko ngayon. Ito pala yung total expenses namin noong July at ngayon naman yung August magsisimula na rin akong maglista. O yan na nga, nagluto na rin kami para sa aming dinner. Nagsugba lang may og tilapia. Grabe na talaga yung mga bilihin ngayon. 2 piraso lang. Naku, 125 pesos na yan. At isang pirasong pipino, 11 pesos. Imagine! Lahat talaga ng mga bilihin ngayon ay nag times 2 na. Paano naman yung sahod ng mga mahihirap? Hindi pa talaga tumataas. Pero kahit naman ganito ang sitwasyon ng ating mundo ngayon ay kailangan nating tanggapin at lalaban lang din tayo sa ating buhay. Ayun na nga pala, nagsimula na kaming kumakain ng aking asawa. Kami lang dalawa muna kasi nga yung anak namin ay nakatulog dahil nga sa kapaguran niya sa paglalaro. Minsan lang talaga kami magsama ng aking asawa sa pagkain kasi nga maaga siyang aalis at gabi na rin makakauwi. O diba ang lungkot ng buhay? Joke lang, charot. Ay sinugba man ang atong sudan ron, lami kaayo magkinamot guys, promise. Ay sinugba man ang atong sudan ron, lami kaayo magkinamot guys, promise. Uy, pogi na yung asawa ko ulit kasi bagong haircut lang, charot. Lagi kong sasabihin sa lahat na kahit mahirap ang buhay natin ay huwag tayong susuko, laban kung laban. At hindi naman tayo pababayaan ng nasa itaas. Kung minsan kasi ay hindi tayo makontento sa buhay, kaya nga hindi natin mafe-feel yung saya ng buhay na pinagkaloob sa atin ng itaas. Kung minsan kasi hindi natin ma-appreciate kung anong meron tayo, kaya nga hindi natin mafe-feel yung saya na binigay sa atin. Dapat maging kontento lang tayo at hindi naman natin madadala sa ating hukay yung mga bagay-bagay na ating gustong makamtan. Sa lahat ng mga bagay na mangyayari sa ating buhay, magiging positibo lang tayo dahil nga lahat ng problema ay may solusyon at lahat ng ating paghihirap ay may hangganan. Pero kung malaki talaga ang tiwala mo sa Diyos, gaano man yan kahirap, gaano man yung mga problemang dumating, magiging matatag ka lang kasi nga may tiwala ka nga sa Kanya. Huwag rin tayo magtanim ng galit sa ating dibdib para may peace of mind tayo. Sa lahat po ng mga nanood, salamat po sa uulitin. Hanggang sa muli, God bless po sa inyong lahat. Babu!